Okay, magandang araw po, mapag-apalang araw po sa inyo lahat. Silver Voice TV, mga kaibigan, ano? At ngayon po, pag-usapan natin mga kaibigan, yung post po nung nakaraang araw ni Michael Benson. Sino po ba ito si Michael Benson? Isa sa pinaka-respetadong mamamahayag sa Amerika, lalo na sa larangan ng palakasan, mga kaibigan. At as per Michael Benson, sinabi nga po ni Top Rank Promotions CEO Bob Aram. Alam po natin si Bob Aram po, yan po ang international promoter po ni Naoya Inoue. Na ang labanan po sa pagitan ni Naoya Inoue at ng Pilipinong si Marlon Tapales for the undisputed, mga kaibigan, napakahalaga pong laban yan. History po yan, hindi lang po ni Marlon Tapales at ni Naoya Inoue. History din yan ng Japan at Pilipinas. History din po yan ng Asia. Ayan, dalawa pong Asiano maglalaban for the undisputed sa atin namang mga Pilipino. Unang unified champion na makikipaglaban sa kapwa niya, unified champion for an undisputed bout, mga kaibigan. Wala pa po sa kasaysayan ng boxing dito sa Pilipinas ang nakakagawa niyan. Even our beloved Senator Manny Pacquiao, hindi pa po yan nagagawa, mga kaibigan. So, ito pong balita po na ito, mga kaibigan, marami po nagtataka, bakit itong mga balita na ito pinipika agad ng mainstream? Bakit bakit ito hindi inilalabas? Yan po ang kaibahan, malayong kaibahan, mga kaibigan, ng mga essential fight sa mga laban na pang activity, mga kaibigan. Wag po tayong diba? Wag po nating pag-iinitan ang mainstream media, kasi kung ako si GMA, ako si ABS, ako'y may reporter, no, na sir, ilalabas ko to sa aking artikulo. Anong sense ng laban na yan, 'di ba? Anong essence niyan? Anong kahalagahan niyan? Ay, wala po. Kuwan lamang po parang activity. Ay, bakit mo i-report? Ayan. So, yun po, mga kaibigan. Kasi ang dami ko nababasang mga comments Bakit daw itong laban na ito, walang nagbabalita. Meron ding vlogger na sinasabi, hindi ko maintindihan, bakit hindi binabalita. Yung kasagutan na yon, sana. Alam ko namang alam nyo yan nagmamaang-maangan lang kayo. So, ito pong laban ng Marlon Tapales versus Naoya Inoue, December 26, mga kaibigan. Ito nga po, very exciting kasi alam nyo, 2 weeks ago, nandito po si Sir Brendan Gibbons. Nagkaroon po kami ng pag-uusap with ito po sila Sir JC Manangkil ng Sanman at ng iba pang mga tawag dito, Sanman people, mga kaibigan. At napakaganda po ng gagawing programa dito kay Marlon Tapales. Of course, ngayon po, mga kaibigan, siya po ay nasa Amerika. Magkakaroon po siya ng training camp dito sa Pilipinas. Ayan. Hindi ko muna sasabihin, particular sa norte. Ayan. Siyempre, mas malapit po ang Pilipinas sa Japan. So, para mas maagang maka-adjust ang kanyang katawan at hindi po siya makakaranas ng jet lag, mga kaibigan. So, 1 buwan na training camp dito po sa Pilipinas bago tumulak ng Japan at para sa laban na yan. At ito pong training camp ni Marlon Tapales dito sa Pilipinas, ang plano po dyan ay, mga kaibigan, star-studded po. Yung mga kilala nyo po na hindi ko muna papangalanan, syempre hindi natin uunahan yung Sanman, depende kung gusto nilang ipa-release. You name it, yung mga kilala nyo ng mga may pangalang boksingero, yun po ang isasama sa training camp bilang sparring partner ni Marlon Tapales. Parang all-star po ito. Ayan, star-studded all-star cast, mga kaibigan. The A-Team. Ibibigay po ang lahat ng the best for Marlon Tapales to prepare against a guy like Naoya Inoue, mga kaibigan. Alam naman natin si Naoya Inoue nag-post na din na tapos na sila dun sa hard phase ng kanilang training at dun na sila sa next step bilang paghahanda sa December undisputed bout nga, mga kaibigan. So, ito po, mga kaibigan, talaga nga namang marami din pong kapwa pa mga Pilipino na nagdi-discredit or tawag dito para bagang sinasabing dapat hindi muna yan ang labanan ni Tapales. Dapat hindi muna yan. Dapat ito muna si Kwan. Nakakatawa, mga kaibigan May mga minamanok itong certain community na ito na maliit na lang naman na dapat daw ito ang ilaban. Ano ang karapatan ng ibang boksingero compared to Marlon Tapales to fight Naoya Inoue? Gayong ang lalabanan po nila ay ito pong battle for undisputed. Kung ikaw, lalaban ka ng undisputed, sinong kakalabanin mo? Yung walang belt?
Nagpapatawa yata kayo. Di ba? Ako, kampo ko ni Inoue. Ako yung Mr. Honda. Ako yung sino to? Si Bob Arum. Tapos gusto kong mag-undisputed din sa 122. Papalabanin ko ng walang belt, kahit isa. Walang title belt, pambihira naman yan. Konting common sense naman. Konting sentido common naman, di ba? Marlon Tapales earned this spot. And hindi lang po siya nandito para sa payday, mga kaibigan. Marlon Tapales has all the tools, mga kaibigan. He is much more experienced than Stephen Fulton. And we are pretty much sure, sinabi din ni Sir Sean Gibbons, way better ang gagawin po ni Marlon Tapales base sa kanyang training camp ngayon, sa kanyang performance versus Naoya Inoue kaysa sa ginawa po ni Stephen Fulton. Bakit po? Si Stephen Fulton po, ang laro niya, parang larong takot. Marlon Tapales is not like that. Si Marlon po, bago siya naging unified super bantamweight champion, dati po siyang WBO World Bantamweight Champion, mga kaibigan. So, hindi po siya baguhan sa mga ganito kalalaking magnitude ng mga laban. Hindi siya nasisilaw sa bright lights. Ayan. So, yun po ang kaibahan. Siguro si Fulton, nasanay siya masyado na sa US lang lumalaban. Si Marlon Tapales po, sanay din po yan, sa pandayo din yan si Marlon Tapales. If you remember, nung kanyang napanalunan ng kanyang unang world title against Panya Utok, mga kaibigan, sa Thailand, napakahirap manalo sa Thailand. But hinak Panya Utok out, mga kaibigan, to win that world title. At syempre, alam naman natin kung sino ang tinalo ni Marlon Tapales to get the 2 belts, mga kaibigan. Ito pong napakatigas at napakahusay, mga kaibigan, at napakasolid na champion na si Akhmad Aliyev. Hindi po birong kalaban yan. Di ba? Hindi po yan hindi po yan madaling kalaban. And before or prior to that fight, no one is expecting, kahit yung mga commentators, that Marlon Tapales is that good. Hindi nila in-expect na ganon pala kagaling si Marlon Tapales. Ayan. Kasi syempre, medyo under the radar pa noon si Marlon. But after the fight against Akhmad Aliyev, makikita po natin na talagang welcome, nakinilala na po nila ang husay, mga kaibigan, nitong si Marlon Tapales. So ito po, actually maraming advantage si Marlon. Experience, mas marami po siyang experience. Size, mas malaki po si Marlon Tapales kaysa kay Naoya Inoue. And third, hindi po intimidated, hindi natatakot si Marlon Tapales. Sabi nga ni Marlon Tapales, kahit po mga monster, binabangungot din. Yan, mga kaibigan. So abangan po natin December 26, Naoya Inoue versus Marlon Tapales, Japan versus the Philippines for the Super Bantamweight Undisputed Bout, mga kaibigan. Kasaysayan po yan. Buong mundo po manunood po dyan. At syempre, prior to that, November 15, napakahalagang laban din po. Jerwin Angcahas will be fighting the brother of Naoya Inoue. Ito pong si Takuma Inoue. And of course, lalaban din po dyan si Jonas Sultan. 10 rounds, mga kaibigan. Bantamweight. At ang kalaban po ni Jonas ay hapon din. So yun lamang, mga kaibigan. Suportahan po natin ang ating mga boksingerong lalaban ng mga world title fights, mga kaibigan. Bago matapos ang taon na ito, we are claiming na meron po tayong boksingero na magiging undisputed champion. Ayan. Fearless prediction. Mga kaibigan, Silver Voice TV, magandang araw po sa inyo lahat.